Hello, magandang araw. Welcome to our episode number 12 for our Principles of Structural Analysis and Design series. And for today, no, for this video, let's present one of the questions daw nung April last board exam, no? Nung last board exam, April 2024. Alright, so basahin natin. The reinforcement for negative moment of a continuous beam consists of the following. So may top bars, may bottom bars. So actually nasa drawing din naman, no? Na ito ay 8 yung top bars, tapos 4 yung bottom bars. Given yung stirrup diameters, tapos FC prime, given na rin yung Romax, ibig sabihin yung maximum steel ratio. Given yung strength ng steel, na main reinforcement, pati yung strength nung shear reinforcement. Given dimensions, and then pati yung clear concrete cover to stirrups. And actually dito, given din yung formula, no, ng capacity ng concrete na, which is 0.17 square root of FC prime BD, and then yung VS. This is the shear strength provided by the shear reinforcement or nung steel. Okay, so mga pinapa-compute. Compute the nominal shear capacity of the beam if the stirrups are spaced at 100 millimeters center to center. And then second, find the nominal moment capacity. And then finally, calculate the shear strength provided by the stirrups. Okay? So let's start. Okay, to calculate the nominal shear capacity of the beam, you are given the spacing, no? So meaning, if we would calculate that, so una, kailangan naiintindihan natin, no, na yung kapag sinabi mong beam, yung shear forces niyan ay vertical. So ibig sabihin, in-expect natin dito na shear force ay vertical pag ganito. Okay? So ibig sabihin, ang stirrups na kukontra dun sa vertical na yon is ito. Kasi ganito yung magiging crack niyan eh. No? So ibig sabihin, ito yung mga stirrups na kukontra doon sa ano natin, ito. So apat, merong 4 na legs na kukontra doon sa shear force natin. Okay? So siguro, actually for both case, kung kumpitin mo yung concrete strength tsaka steel strength, parehas kailangan natin ng effective depth. Okay? So to calculate the effective depth, given naman itong mga dimension na to, so itong H1 daw ay 100, tapos yung actually H2 ito, 400. Tapos, oo nga pala, ito ay 350. Okay? Tapos, ito daw ang A, 45. Okay? So, pinapahanap yung effective depth. So, again, recall, ang effective depth po ay sinusukat mula sa extreme concrete compression fiber papunta doon sa reinforcing steel in tension, no? Sa centroid ng reinforcing steel in tension. So, ibig sabihin, dahil ang, ano natin, ang moment daw natin, no, nakalagay sa problem, negative, no? Take note of that. Yan yung pang ano diyan eh. Kumbaga parang pang trap kapag ka nasanay tayo na puro positive. So kapag sinabi mong negative yung moment, ibig sabihin yung moment mo ganito yung direction. Okay? And ibig sabihin, etong nasa ilalim yung compression, etong nasa ibabaw yung tension. So ibig sabihin, ito yung extreme concrete compression fiber. So mula dyan natin susukatin yung effective depth hanggang dun sa centroid nung tension steel. So ibig sabihin mula dito hanggang sa centroid nito. Ayan. Yan yung effective depth. Okay? So what would be the value of the effective depth? Okay, so ang total nito, di ba 500? 400 plus 100. Ibabawas natin yung clear cover na 50. Ito. Minus 50. Tapos ibabawas din natin yung stirrups diameter, which is 10. And then ibabawas natin yung kalahati lang nung yung diameter ng main reinforcement. 20 over 2. Kalahati lang kasi meron tayong sukat na 45 millimeters mula dun sa center nung reinforcing steel.
So, and then magma-minus pa tayo ng kalahati naman ng 45. Okay? Just to visualize that, no? So parang ganito yung nangyari nung nagbawas tayo. Ito yung lahat ng binawas natin. Okay, so again, pakita ko lang, no? Ayan. So ito yung mga binawas natin. Okay, so ibig sabihin, binawas natin to hanggang dito. Yan yung clear cover na 50. Tapos mula dito hanggang dito, yan naman yung diameter ng stirrups. Tapos mula dyan hanggang dito, yan naman yung centroid or radius nung main bar. Kaya 20/2. Okay, and then meron dito, ang centroid niya somewhere here, which is half nung A, 45/2. So ito lahat ng binawas natin dito. Okay, so yun yung effective depth na. So kumpitin natin effective depth. Okay, so 500 minus 50 minus 10 minus 20/2, so minus 10 minus 45/2. So that gives us 407.5. Okay, millimeters. So okay na. Pwede na natin makompute yung, unahin natin yung concrete, shear strength provided by the concrete. So VC is 0.17 square root of FC prime. Ang given na FC prime ay 27.5. Ang B natin ay 350. At yung effective depth natin is 407.5. Okay? So divide lang natin to ng 1,000 para maging kilonewton. So 0.17 square root of 27.5 times 350 times 407.5 divided by 1,000. So that gives us 127.15 kilonewton. So that is the nominal strength provided by the concrete. Next, kumpitin naman natin yung nominal strength provided by the steel. That is AV FYD over S. So yung AV natin, as mentioned a while ago, meron tayong 4 na legs na kukontra dun sa shear force na pababa or pataas or vertical, no? So pagka vertical yung shear force, yung crack natin ay horizontal. So yung dadaanan ng crack, ito yung crack ha. Yung dadaanan ng crack, yun yung pagbilang natin nung dami ng stirrups na kasali na kukontra dun sa crack. Okay? So that would be 4. So 4 na. Pi over 4, ang diameter ng stirrups ay 10 squared. Fy ng stirrups ay 275. And then the effective depth is 407.5 over the spacing. Ang given na spacing for this item ay 100. Again, multiply lang natin to or divide lang natin ng 1,000 yan para maging kilonewton. So we have, so computing ko lang, okay, so our shear strength provided by the stirrup is 352.05. Okay, kilo Newton. So therefore, our nominal strength would be yung nominal strength ng concrete at ng steel. So plus 127.50. And that gives us 479.2. 479.2 kilo Newton. And that will be our answer. Okay, so dito mag-iingat ha. Ang tinatanong lang kasi ay nominal. Kaya hindi natin kailangan mag-multiply ng reduction factor na 0.75 kapag shear. So ang sagot na natin dyan is letter A. Ay, sorry.
Di pala. Letter D pala. 480. Next, number 2. Calculate the nominal capacity of the beam at the supports. Okay, so at the supports, ibig sabihin, ang ibig niya sabihin dito is, di ba kapag continuous, sabi niya kasi continuous yung beam eh. And continuous. So di ba pag continuous, kunwari lang ito ha. Ayan, yan kunwari yung beam natin. Di ba kapag continuous, ang mangyayari, may reaction dito. Okay, tapos ang elastic curve niyan, ganito. Okay, so dun sa support, kung mapapansin natin, okay, yung beam natin is nag-bend ng paganito. No? Nag-bend ng paganyan. So, ibig sabihin, negative yung bending. Okay, and minention naman yun nung umpisa pa lang. So, ibig sabihin yung moment natin pag ganito. So, ibig sabihin, like I said earlier, yung top natin is under tension, yung bottom natin yung under compression. So, ibig sabihin, ito nga yung extreme concrete compression fiber. So, ibig sabihin, ito yung steel in under tension, tapos potentially, this is the steel under compression. However, okay, we have to check first if this will have a doubly reinforced action. Ibig sabihin, mamomobilize ba itong compression steel na ito? O kailan ba namomobilize yan? No? Namomobilize yan kapag ka yung steel ratio natin is lumagpas na dun sa maximum steel ratio. Ibig sabihin, doubly reinforced na yung design nung cross-section ng beam. Pero kapag yung steel ratio natin ay mas mababa pa doon sa maximum steel ratio, and binigay naman yun, no? Ito, binigay naman. Ibig sabihin, ang action natin ay singly reinforced action lang. Alright? So check muna natin, no? So i-check natin, assume natin na ano to, na ito lang yung bakal natin. So ibig sabihin, for number 2, let's check if yung raw is greater than or less than the raw max. Okay, so assume muna natin na yun ay singly reinforced. So AS over BD. So ibig sabihin yung AS natin is yung bakal lang sa ibabaw. Siguro kopyahin natin to para hindi tayo babalik-balik. Okay? So natin lagay sa baba. Ayan. Okay? So again, no, ang goal natin ay i-check kung ito ba ay singly reinforced or doubly reinforced. So ito muna kunwari yung bakal, assuming na singly reinforced siya. So ibig sabihin, 8 pi over 4 times diameter ng bakal ay 20 squared over BD. 350 by 407.5. So check natin. Okay, so siguro lagay ko na yung ano ng bakal dito sa ano A over 350 times. Lagay na natin dito sa D yung ano effective depth. So um, 8 pi over 4 times 20 squared. Tapos yung D natin ay 407.5. Ayan. So 0.0176. 0.0176, which is obviously yung raw natin mas maliit sa raw max. Ang binigay kasi na raw max ay 0.023. Ito naman ay 0.017 sa computation natin. So therefore, this is just a singly reinforced beam. Okay? So, ibig sabihin ng singly reinforced ay ine-neglect natin yung magiging contribution nitong mga bakal sa compression. So, ibig sabihin, ito lang yung mag-mobilize yung nasa tension side lang. Alright? So, ibig sabihin, kailangan na natin ngayon malaman kung ano yung depth ng compression block para makompute na natin yung nominal bending capacity. So, once again, okay, pag pinroject natin yan dito, okay, so ito pala sa ilalim. So, somewhere dyan, yung depth ng compression block. So let's say ito yun. No, kunwari yan yung compression block natin. Okay, so ibig sabihin ito yung part ng concrete na under compression.
Ayan, no? Okay, so ang dimension ay A, tapos ito ay 350. Tapos yung stress sa steel, di ba, equivalent rectangular stress block natin ay 0.85 FC prime. Okay? Tapos itong mga bakal na to, syempre magkakaroon din sila ng equivalent na force. Okay, so ang equivalent force nila under tension, okay, kunwari ito na yon, under tension. So ito naman, yung resultant nito would be under compression. Okay, tapos yung distance nitong dalawa, nabanggit na natin to before, no? Okay, so that's effective depth minus A over 2. Okay, so again, mula dito hanggang dito, okay, ito pala, mula dito hanggang is effective depth, tapos kailangan lang natin to ibawas, which is A over 2 yan. Okay, kasi rectangle eh, no? Rectangle kasi. So, ang centroid na nasa gitna. Alright, so ang unang gagawin para ma-check kung ano yung depth ng compression block is dapat daw itong T tsaka C ay magbalanse, no? So, ibig sabihin, pag nag-summation tayo ng forces equal to 0, okay, ibig sabihin C is equal to T. Tapos, ano yung C? So, ang C ay 0.85 FC prime, yan yung stress, times yung area ng concrete. Ang area ng concrete ay 350 times 8. Ayan. Equals, yung T naman natin, dito, dapat, that is area of the steel in tension times the stress of the steel. However, dahil hindi tayo sure, o nga pala, itong problem na to ay investigation. Ibig sabihin gusto nating ini-investigate natin kung ano ba yung strength ng cross-section. So, ibig sabihin, hindi tayo sure kung sa design ba nito is yung bakal na nakalatag dyan ay mag-yield or hindi. Okay? So, ibig sabihin, mag-a-assume tayo ngayon, no? So, assume natin na ito ay mag-yield muna. Tapos, i-verify natin mamaya. Assume steel yield. So, ibig sabihin yung Fs ay equal sa Fy. Okay? And then, let's calculate for A. Alright? Kampitin natin yung A. So, ang A ay, so, yung area ng bakal times Fy. Ang Fy dyan, 1413 over 0.85 times 27.5 times 350. Okay? So, check ko lang na kung tama ba. FY 413. Ayun. Tapos 27.5 yung FC prime. Okay, so that is 126.87 millimeter. Yun yung depth ng compression block. Okay, tapos confirm natin kung ito ba ay tama ba itong assumption natin, no? How to do that? You solve for C. Ang C ay A over beta 1, no? Na kung saan ang beta 1 ay 0.85 if yung FC prime ay mas mababa sa 28 megapascal. In this scenario, mas mababa yan sa 28 kasi 27.5 yung given. So 0.85 na yung gagamitin natin. Store ko na to sa ano na lang, saan ba? Sa B na lang. So B over 0.85. Okay, ito yung C natin. Store natin sa C, 149.26. Okay, and then yung pang-check natin, yun na lang, check. Yung Fs natin is 600. So again, ito ay derived mula sa strain diagram. Okay, in the future, I will create a lecture regarding concrete design, no? Para alam natin saan galing itong mga formulang to. But for now, let's work with what we have. So we have 600 times D. Di ba? D natin, nilagay ko dito. D minus C over C. So, double check ko lang. Ayan yung D natin. Ito yung C natin. Okay. 1038.05 megapascal. So, ibig sabihin, lagpas-lagpas yan sa Fy na 413. So, ibig sabihin, steel yields. Okay. Or we have the correct assumption. Okay. So, ibig sabihin, kapag ganyan, i-adapt natin to. Okay, to.
Pero kung halimbawang mali yung assumption natin, i-scrap natin lahat yan. Uulit tayo. Ha? Uulit tayo. So, ang gagawin natin kapag uulit na, ito hindi na FY, FS na siya. So, ito na ilalagay mo doon. Tapos, isosolve mo yung A. Medyo mahaba nga lang. Kaya nga mas practical kung ang una mong assumption is mag-yield yung bakal para maikli lang muna yung computation. Okay? Anyway, ayan na. So, that's our A. So, therefore, our nominal moment strength. So, ang gagawin mo lang, mag-moment ka either sa C or sa T. No? So, sa C na lang para mas maikli. Moment about location of C. Okay, so that will give me nominal moment capacity of T times, ang moment arm is D minus A over 2. Okay, so therefore, our nominal moment strength would be AS Fy D minus A over 2. Okay, naka-Newton millimeter. Oh, sorry. Sorry. Wala pala dito yung A ko. Nandito pala. Check natin. Ayan. Yan yung area ng bakal, effective depth, tapos yung A. Ayan. So, ito ay naka-Newton millimeter. Divide mo lang ng 1 million para maging kilonewton. So, that's 357.13. And that would be our answer. Again, ang tinatanong lang ay nominal. So, 357. And last question, where shear is minimum, the stirrups are spaced at 250 millimeters center to center. Determine the shear strength provided by the stirrups. So number 3, sobrang dali na yan. Ito lang yung i-apply natin. Tapos, gagawin lang natin itong 250. No? 250. Okay, so for number 3, diretsuhin ko na. So we have 4, kasi apat yung legs. Apat yung legs. Times area ng bakal ng stirrup, so 10 squared. Tapos yung shear strength, shear strength ng stirrup ay 275, tapos yung effective depth over spacing na 250. Okay, divide ng 1,000 para maging kilonewton, and that gives us 140.82 kilonewtons, or in this choices is 151. 141. Okay? So that's how we answer this particular problem. All right? So thank you very much for watching. So stay tuned for other lecture from Principles of Structural Analysis and Design. And subscribe na rin kayo, no, para ma-update kayo dun sa mga recent board exams natin. All right? Thank you all for watching, and I'll see you on the next one.